Unified 911, anong matutulong namin sa'yo? Anya ti maitulong mi ken kahapon. Anong may tatabang ko sa imo? Unsay akong ikatabang nimo? Ngini makadabang na misal ka no. Sa anumang wika o dialekto, may tulong na darating sa iyo. Lilingkod sa bawat Pilipino at magbibigay ng tamang impormasyon para sa tahimik at maayos na Pilipinas. Police News Network, alagad ng batas, tagapagtaguyod ng balitang pulis, sandigan ng mamamayan, patnubay ng katotohanan. La Campo Crame, maghahatid ng pinakahuling kaganapan at nagbabagang balita. Ito ang PNN Police News Network. At ngayon, ang inyong mga tagapagbalita. Magandang araw, bagong Pilipinas. Ako ang inyong alagad ng batas, taga-taguyod ng Balitang Pulis, Patrolman Edwin Baris. Maghahatid sa inyo ng tamang balita, kwento ng pulis at serbisyo para sa mamamayan. At ito ang PNP News Online. Ang pangunahing balita ng Police News Network, alagad ng batas, taga-taguyod ng Balitang Pulis. Narito ang mga balitang dapat niyong abangan. Mga pulis na sugatan habang tinututukan ang kilos protesta sa Mindiola. Trilyon peso march sa Central Visayas. Idinaos ng mapayapa at walang naitalang insidente. 4.2 million pesos na halaga ng fully grown marijuana plants binunot at sinunog sa Tinglayan, Kalinga. Narito ang mga balitang hatid ng ating PNN correspondents mula sa iba't ibang panig ng bansa. Simulan natin ang balita mula sa bahagi ng Luzon. Ibinahagi ni Police Brigadier General Randolph Tuanyo, Chief ng PNP Public Information Office, ang kanilang pangkalahatang assessment sa naganap na rally kahapon matapos ang isinagawang press briefing kanina sa Campo Crame. Binigyan din ni Police Brigadier General Tuanyo na bagamat may ilang insidente ng kaguluhan, partikular sa bahagi ng Ayala Bridge, CRB Mindiola at CM Recto, na naig pa rin ng disiplina at maximum tolerance ng kapulisan sa harap ng mga hamon. Pinuri rin niya ang sakripisyo at katapangan ng mga pulis na nasugatan habang ginagampanan ang kanilang tungkulin at hinikayat ang publiko na makita ang mas malaking larawan ng kapayapaan at kabayanihan sa kabuuan ng protesta. Narito ang bahagi ng pahayag ni Police Brigadier General Randolph Tuanyo hinggil sa naging takbo ng kilos protesta at sa kahalagahan ng pagkilala sa dedikasyon ng ating kapulisan. Sa kabila ng mga isolated incidents na nangyari specifically doon sa Port ng Ayala Bridge, sa general general assessment po natin, naging payapa sa kabuuan yung naging protest rally kahapon. Kaya po inihiling ng Philippine National Police, nakita rin ang personal ni SIMG kahapon, sinabi niya na nakakaawa yung mga pulis na nakita natin doon sa Ayala Bridge. Kaya ang inihiling po ng Philippine National Police sa halip na makonsentrate tayo kung ano yung ginawa ng mga grupo na nahuli. Bagamat sila nakakaawa, pero silang paglabag, tingnan natin yung naging kabayanihan ng member ng Philippine National Police natin. Tinatanong lang nila ang grupo natin, ano ba ang extent ng maximum tolerance? Doon nyo makikita ang tunay na kabayanihan ng Philippine National Police sa kabila ng ina-agitate sila, binabato, sinisipa, sinasaktan. Pero ilang minuto bago sila nag-react lang sila nung meron ng nasusunod na kung saan ito ay tahasang paglabag na sa mga batas, especially ng batas BP 880. Pero yung paglabag ng batas na ginawa ng mga agitators o ng mga batang nahuli, doon sa mismo miyembro ng Philippine National Police, makikita niyo po, ilang minuto bago nila pinalagpas o pinalagpas nila at all. Kumilos lamang yung miyembro ng ating CDM doon, nung meron ng paglabag ng batas na kung saan sila yung nasusunod.
Maximum Tolerance at Payapang Anti-Corruption Rally naging matagumpay sa Lawag City. Feeding program isinagawa din ng Lawag City PNP. Police Master Sergeant Robert Basan Abella Jr., ibalita mo. Ipinakita ng Lawag City Police Station sa pamumuno ni Police Lieutenant Colonel Andrew P. Rabang ang kanilang malasakit at kahandaan sa dalawang mahalagang aktibidad na ginanap kahapon Setyembre 21, 2025. Una, nakipag-ugnayan si Police Lieutenant Colonel Rabang sa mga leader ng isinagawang rally na layong kondinahin ang mga issue ng korupsyon sa flood control projects. Sa pamamagitan ng bukas na komunikasyon at kooperasyon, naipakita ng kapulisan ang prinsipyo ng maximum tolerance habang pinapanatili ang kaligtasan ng publiko at iginagala ang karapatan ng mga mamamayan na magpahayag at magtipon. Ang hakbang na ito ay bahagi ng Ilocos Norte Police Provincial Office o Plan Matthew na nagbibigay diin sa kapayapaan at aktibong pakikipag-ugnayan sa komunidad. Kasabay nito, bilang pakikiisa sa pagdiriwang ng Healthy Aging Awareness Month, nagsagawa rin ng Lawag City Police Station ng feeding program katuwang ang pamahalaang lungsod ng Lawag na pinamumunuan ni Mayor Brian James Alcid at Honorable Roque Benjamin RBC Ablan, Liga ng mga Barangay President. Layunin ng aktibidad na ito na magbigay ng masustansyang pagkain para sa mga bata at iba pang kabilang sa mahihinang sektor ng lipunan. Ang dalawang aktibidad na ito ay patunay ng pangako ng kapulisan hindi lamang sa pagpapanatili ng kapayapaan at kaayusan, kundi pati na rin sa pagsulong ng kalusugan, kabutihang panlipunan at matibay na ugnayan sa mamamayan. Sa pamamagitan ng mga ganitong inisyatiba, ipinapakita ng Lawag City Police Station ang kanilang aktibong papel sa pagtataguyod ng kapayapaan, malasakit at pagkakaisa, mga haligi sa patuloy na pagtatayo ng bagong Pilipinas. Mula dito sa Ilocos Region, ako po ang inyong PNN correspondent, Police Master Sergeant Robert Abella Jr., alagad ng batas, tagataguyod ng Balitang Pulis. Maraming salamat, Police Master Sergeant Abella. Cagayano Cops, patuloy na naka-alerto para sa bagyong Nando. Kagamitan at tauhan, handa na sa pagresponde. Police Corporal Kevin Paul Juan, ibalita mo. Bilang paghahanda sa banta ng bagyong Nando, naka-alerto at nakahanda ang mga tauhan ng Police Regional Office 2 sa ilalim ng pangangasiwa ni Police Brigadier General Roy B. Parena para sa disaster response operation sa posibleng maging epekto ng bagyong Nando sa lambak ng Cagayan ngayong ika-21 ng Setyembre taong kasalukuyan. Isinagawa ang pagsusuri ng mga kagamitan para sa search and rescue operations, kabilang ang mga rubber boats, life vests, helmet, megaphone at mga gamit para sa pagligtas tulad ng mga lubid, martilyo at iba pang pangimbak para sa mabilisang pagresponde sa komunidad na maapektuhan ng baha at iba pang peligro dulot ng bagyo. Gayon din ang pagtatalaga ng mga tauhan. Patuloy din ang pagsasagawa ng water level monitoring ang kapulisan sa mga mabababang lugar at Oplantambuli upang paalalahanan at abisuhan ang mga residente na manatili sa kanilang mga tahanan at lumikas patungo sa mga nakatalagang evacuation centers ng kanilang barangay kung kinakailangan. Ang Balikaps ay patuloy ding nakikipag-ugnayan sa mga lokal na pamahalaan at iba pang ahensya ng gobyerno upang masiguro ang kaligtasan ng mamamayan ngayong panahon ng kalamidad at hinihikayat din ang pakikisa at pakikipagtulungan ng komunidad upang maging mas ligtas at handa sa anumang sakuna. Mula dito sa lambak ng Cagayan, ako po ang inyong Police News Network Correspondent, Police Corporal Kelvin Paul Juan, alagad ng batas, tagataguyod ng Balitang Pulis. Maraming salamat, Police Corporal Juan. Mapayapang anti-corruption rally tiniyak ng buong hanay ng Police Regional Office 3 sa gitnang Luzon. Ang balitang ito ay hatid ni Patrolwoman Gilly Peña. Tiniyak ng Police Regional Office 3 sa ilalim ng pamumuno ni Police Brigadier General Ponce Rogelio I. Peñones Jr. na ligtas at mapayapa ang sinagawang malawakang kilos protesta sa iba't ibang bahagi ng Central Luzon. Nagmarcha ang iba't ibang grupo at sektor mula sa iba't ibang probinsya ng rehiyon upang ipahayag ang kanilang mga panawagan laban sa katiwalian at korupsyon. Sa kabila ng dami ng mga lumahok na natiling organisado at maayos ang daloy ng protesta dahil sa mahigpit na pagbabantay at maagap na koordinasyon ng Pro-3 sa mga lokal na unit ng pulisya. Tiniyak ng kapulisan na ligtas hindi lamang ang mga rallyista kundi maging ang mga sibilyang nanonood at nakikilahok sa aktibidad. Okay naman po yung pa-coordination po sa kapulisan, wala pong problema. Then maayos po tapos
Wala pong nangyari masama. Yun lang po. Natapos ang mga pagtitipon ng matiwasay, walang naitalang aberya at muling pinagtibay ng Pro3 ang kanilang paninindigan na protektahan ang karapatan ng mamamayan habang isinusulong ang kapayapaan at seguridad sa buong rehiyon. Mula dito sa Police Regional Office 3, ako ang inyong PNN Correspondent, Patrolwoman Jilly Advincula Peña, alagad ng batas, tagataguyod ng Balitang Pulis. Maraming salamat, Patrolwoman Peña. Sa patuloy na anti-criminality operation ng Police Calabarzon, naaresto ang dalawang most wanted person sa magkaiwalay na operasyon ng Rizal Police Provincial Office. Patrolwoman Eloisa Beredo sa report. Dalawang most wanted persons ang naaresto sa magkahiwalay na operasyon ng Rizal Provincial Police Office noong ika-19 ng Setyembre taong kasalukuyan. Unang naaresto si alias Dato, 22 anyos at residente ng Taguig City, bandang alas 3 ng hapon sa Barangay Santa Ana, Taytay, Rizal. Siya ay naharap sa kasong murder na walang inirekomendang piyansa. Samantala, dakong alas 11:30 ng gabi sa Barangay 601 Old Santa Mesa, Maynila, naaresto naman si alias Mario, 43 anyos, na naharap sa kasong qualified rape na walang inirekomendang piyansa. Ayon kay Rizal PPO Provincial Director, Police Colonel Feloteo Gonzalgo, patuloy ang kanilang pinaigting na manhunt operations upang mapanagot ang mga kriminal at mapanatili ang kaayusan sa lalawigan. Mula dito sa Calabarzon, ako ang inyong PNN Correspondent, Police Staff Sergeant Jacob Israel E. de la Cruz, alagad ng batas, tagataguyod ng Balitang Pulis. Maraming salamat, Police Staff Sergeant de la Cruz. Aabot sa 290,000 pesos halaga ng smuggled na sigarilyo ang nasa bat sa ikinasang operasyon ng Coron Municipal Police Station. Patrolwoman Abigail Datu, ibalita mo. Ng mga tauhan ng Coron Municipal Police Station ang nasa 290,000 pesos na halaga ng smuggled na sigarilyo sa isang operasyon sa isinagawa noong ika-18 ng Setyembre taong kasalukuyan sa Sitio Dungon, Barangay Marcila, Coron, Palawan. Sa naturang operasyon, 3 individual na pawang mga residente ng poblasyon Taytay ang mga naaresto. Kinilala ang mga suspect sa kanilang mga alias na si alias John, 41 years old, alias Jerry, 47 years old, at alias Randy, 36 years old. Ang mga ito ay nahuli habang sakay ng isang bangkang may pangalang JJ na pinagmulan ng mga kontrabando. Na-recover mula sa mga suspect ang 11 karton ng New Berlin, 2 karton ng Fort cigarettes, isang plastic bag na naglalaman ng 49 rims ng Fort cigarettes, at isa pang plastic bag na may 32 rims ng Fort cigarettes. Ang kabuuang halaga ng mga nasamsam na produkto ay tinatayang aabot sa mahigit na 1 kapat ng bilyong piso. Ayon sa pulisya, ang mga naarestong suspect at mga nakumpiskang kontrabando ay dinala sa kustodiyan ng Coron MPS para sa masusing investigasyon. Pinaniniwala ang bahagi ang operasyon ng pagpigil ng mga pagpasok ng mga ilegal na sigarilyo sa lalawigan ng Palawan na nagdudulot ng malaking pinsala sa kita ng pamahalaan. Sa kasalukuyan, inihahanda na ng mga otoridad ang kaukulang kaso laban sa 3 suspect sa paglabag sa Republic Act 10643 o Graphic Health Warning Law, at posibleng masampahan din sila ng karagdagang kaso kaugnay sa smuggling. Ang matagumpay na operasyong ito ay nagpapakita ng mas pinaigting na kampanya ng kapulisan laban sa smuggling at iba pang uri ng iligal na kalakalan upang mapanatili ang kaayusan at kapayapaan ng komunidad. Mula dito sa Calapan City, Oriental Mindoro, ako po ang inyong Police News Network Correspondent, Patrolwoman Abigail B. Datu, alagad ng batas, tagataguyod ng Balitang Pulis. Maraming salamat, Patrolwoman Datu. 4.2 million pesos na halaga ng fully grown marijuana plants, binunot at sinunog sa Tinglayan, Kalinga. Resulta ng pinaigting na kampanya ng Police Regional Office Cordillera Administrative Region kontra sa iligal na droga, umabot sa 4,200,000 pesos na halaga ng fully grown marijuana plants ang nadiskubre ng mga operatiba sa isinagawang marijuana eradication sa Barangay Lokong, Tinglayan, Kalinga nito lamang ika-19 ng Setyembre taong kasalukuyan. Naging matagumpay ang operasyon dahil sa pagtutulungan ng mga operatiba mula sa PDEU,
PFU, PIU Kalinga Police Provincial Office at Tinglayan Municipal Police Station. Ang operasyon ay nagresulta sa pagkatuklas ng 3 plantasyon ng marijuana na may kabuuang lawak na 1,400 square meters at may nakatanim na 21,000 na piraso ng fully grown marijuana plants na nagkakahalaga ng 4,200,000 pesos standard drug price. Ang mga nasabing halaman ng marijuana ay naidokumento, binunot at sinunog sa mismong lugar habang ang sapat na sample ay dinala upang isumite sa Kalinga PFU para sa qualitative test. Patuloy naman ang isinasagawang investigasyon upang matukoy ang iba pang plantasyon ng marijuana at mahuli ang mga individual na responsable sa pagtatanim nito. Ang matagumpay na operasyong ito ay nagtatampok sa patuloy na pangako ng mga ehensya ng kapulisan na labanan ang mga iligal na aktibidad ng droga sa rehiyon para sa mapayapang pamayanan tungo sa bagong Pilipinas. Mula dito sa rehiyon ng Cordillera, ako ang inyong PNN correspondent, Patrolwoman Digman, alagad ng batas, taga-taguyod ng Balitang Pulis. Maraming salamat, Patrolwoman Digman. Mula sa trilyon peso march hanggang sa pananalasa ng Bagyong Nando, nananatiling matatag ang Philippine National Police. Handang protektahan ang karapatan ng mamamayan at iligtas ang buhay sa gitna ng anumang sakuna. Kanina nga lang, nakatanggap ng tawag para sa tulong mula sa Barangay Agawa, Besao Mountain Province para sa isang dialysis patient na hindi makapunta sa ospital dahil sa mga kalsadang hindi madaanan bunsod ng bagyo. Agad namang rumusponde ang Besao Municipal Police Station at ligtas na naihatid ang pasyente sa paggamutan upang agad na maisagawa ang kanyang gamutan. Isang simpleng kwento, ngunit malinaw na paalala na ang PNP ay laging nandiyan para sa mamamayan, anumang hamon, anumang panahon. At para sa ating weather update, ayon sa Pag-asa, posibleng may life-threatening storm surge sa susunod na 24 oras. Dahil sa tropical cyclone Nando, may banta ng biglaang pagtaas ng tubig dagat at malalakas na alon sa mabababang baybayin ng higit sa 3 metro sa Batanes, Cagayan at Ilocos Norte. 2 hanggang 3 metro sa Cagayan, Ilocos Norte at Ilocos Sur. At 1 hanggang 2 metro sa Cagayan at Ilocos Sur. Paalala naman sa ating mga kababayan, iwasan ng mga baybayin, ipagliban ng lahat ng gawaing pandagat at tutukan ng mga anunsyo ng DOST Pag-asa para sa susunod na update. Tungayan naman natin ang mga balita mula sa Visayas. Pagpapaigting ng presensya ng kapulisan sa prayer rally at food parade kontra korupsyon. Patrolwoman Justin May Halores, magbabalita. Nalito ako ba sa... Libo-libong Ilonggo ang nakiisa sa isinagawang prayer rally at foot parade ng Ilonggo Krusada kontra Korupsyon nito lamang Linggo, 21 ng Setyembre taong kasalukuyan, dakong 3:00 ng hapon. Nagsimula ang pagtitipon sa harap ng Haro Cathedral Church at nagtapos sa Iloilo Provincial Capitol. Dumalo rito ang iba't ibang sektor tulad ng simbahan, paaralan at mga pribadong grupo, pati na rin ang mamamayan. Bahagi ang naturang aktibidad ng paggunita sa ika-53 anibersaryo ng martial law. Sa kabila ng napakaraming bilang ng mga lumahok, na natiling mapayapa ang buong pagtitipon dahil sa mahigpit na seguridad at koordinasyon ng mga otoridad sa Iloilo. Nakaantapay ang Police Regional Office 6 at Iloilo City Police Office, SWAT, CDM personnel, RSSF,
mobile patrols, foot patrol, pati na rin ang high police visibility. Nagbigay suporta ang Bureau of Fire Protection 6, Traffic Management Units at Disaster Risk Reduction and Management Office. Nagtapos ang programa bandang alas 6:15 ng gabi at payapang nagsidisperse ang mga kalahok. Isa itong makasaysayang pagkakataon na ipahayag ang panawagan ng publiko laban sa korupsyon at sama-samang magdasal para sa mas maayos na pamahalaan. Mahalagang manatiling mapayapa at magkaisa ang iba't ibang sektor upang maiparating ang tinig ng mamamayan. Ayon naman kay Police Brigadier General Josefino Diligan, RD Pro 6, naging susi ang maagang koordinasyon at pagbabantay upang maging maayos ang daloy ng aktibidad. Pinuri rin ng ibang dumalo ang maayos na daloy ng trapiko at malinaw na presensya ng mga kapulisan. Sa kabila ng masalimuot na usaping panlipunan, ipinakita ng mga Ilonggo na posible ang mapayapang pagkilos. Pinatutunayan din ang paninindigan ng PNP sa tungkuling pangalagaan ng kaligtasan ng komunidad habang iginagalang ang kalayaan sa pamamahayag. Mula rito sa Western Visayas, ako ang inyong PNN Correspondent Patrolwoman Justin May Heliores. Alagad ng batas, tagataguyod ng balitang pulis. Maraming salamat, Patrolwoman Halores. Trillion peso march sa Central Visayas, idinaos ng mapayapa at walang naitalang insidente. Ang balitang ito ay hatid ni Patrolwoman Annalyn Canoog. Ipinahayag ng Police 7 ang matagumpay na pagsasagawa ng mga kilos protesta sa buong rehiyon ng Central Visayas noong 21 na Setyembre sa taong kasalukuyan bilang panawagan laban sa korupsyon. Naitala ng Pro 7 ang lahat ng mga aktibidad ay naging mapayapa at walang naitalang anumang insidente o kaguluhan. Sa pangunguna ng Regional Director Police Brigadier General Rodrigo A. Maranan, maagang inilatag ang mga hakbang seguridad kabilang ang sapat na deployment ng mga pulis, mataas na presensya sa publiko, tuloy-tuloy na monitoring at standby units mula sa Civil Disturbance Management Teams at Reactionary Standby Support Force. Nagkaroon ng mga pagtitipon at marcha sa iba't ibang bahagi ng Cebu at Bohol, kung saan ang mga kalahok ay bitbit ang mga placard at bandila habang maayos na nakapag-ugnayan sa mga otoridad. Ayon sa Pro 7, ang maayos at mapayapang resulta ay bunga ng mahusay na koordinasyon at dedikasyon ng mga kapulisan sa kanilang mga tungkulin. Personal na binantayan ni Police Brigadier Maranan ang sitwasyon mula sa Pro 7 Command Center na may kakayahang maghatid ng real-time updates mula sa Tri-Cities at mga lalawigan ng rehiyon upang matiyak ang mabilis at tugon at tuloy-tuloy na operasyon sa seguridad ng publiko. Tiniyak ng Pro 7 ang kailang tuloy-tuloy na pagbibigay ng makabuluhang serbisyo, pagpapalakas ng ugnayan sa komunidad at pagbabantay sa karapatan ng bawat mamamayan sa buong rehiyon ng Central Visayas. Mula dito sa Central Visayas, ako ang iyong PNN Correspondent, Patrolwoman Annalyn N. Canoog, alagad ng batas, tagataguyod ng balitang pulis. Maraming salamat, Patrolwoman Canoog. Sa walang humpay na serbisyo publiko ng gobyerno, 2 miyembro ng Communist Terrorist Group nagbalik loob sa pamahalaan sa Barangay Urdaneta, Labizares, Northern Samar. Patrolwoman Camberley Flores, ibalita mo. Voluntaryong nagbalik loob sa pamahalaan ang 2 miyembro ng Communist Terrorist Group sa Barangay Urdaneta, Labizares, Northern Samar. Ang pagbabalik loob ay resulta ng matagumpay na panawagan at pakikipagnegosasyon ng mga tauhan ng 804th Maneuver Company Regional Mobile Force Battalion 8 kasama ang 32nd Special Action Company, 3rd Special Action Battalion, 153rd Special Action Company PNP SAF, EOD Canine, FSB Labizares Municipal Police Station, Provincial Intelligence Team Northern Samar, Regional Intelligence Unit 8, PNP Intelligence Group, Internal Security Operation Division, Northern Samar Provincial EOD and Canine Unit, Maritime Law Enforcement Team Northern Samar, Northern Samar Provincial Highway Patrol Team Regional Highway Patrol Unit 8, at 83rd Military Intelligence Company, 8 Military Intelligence Battalion, 8 Infantry Division, Philippine Army. Isinuko rin ng nasabing surrendery ang isang unit homemade shotgun at 4 na bala. Ang mga nasabing surrendery ay nasa kustodiya ng 804th Maneuver Company RMFB-8 para sa facilitation at assessment ng kanilang pagsasailalim sa programa ng ating gobyerno na Enhanced Comprehensive Local Integration Program o ECLIP. Patuloy ang panawagan ng pambansang pulisya sa iba pang mga miyembro ng CTGs na iwaksin ang maling ideolohiya at magbalik loob sa ating pamahalaan upang makasama ang pamilya, mamuhay ng payapa at patuloy na sumuporta sa mga programa ng ating gobyerno. Mula dito sa Eastern Visayas, ako ang inyong PNN Correspondent, Patrolwoman Flores, alagad ng batas, tagataguyod ng balitang pulis. Maraming salamat, Patrolwoman Flores. Narito naman ang mga balita mula sa bahagi ng Mindanao.
Para sa nalalapit na Bangsamoro Autonomous Region and Muslim Mindanao Parliamentary 2025 elections, membro ng Police Regional Office 10 Contingents sumailalim sa medical response training. Ang balitang ito ay hatid ni Patrolwoman Sara Bem Bato Malaki. Paganda sa nalalapit na 2025 Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao Parliamentary Elections sa darating na Oktubre 13 taong kasalukuyan, lahat ng Pro-10 Barm Contingents ay sumailalim sa medical response training upang matiyak ang kahandaan, epesyenteng operasyon at agarang pagtugon sa panahon ng eleksyon. Pinangunahan ng Regional Medical and Dental Unit 10 ang pagsasanay at medical evaluation. Nagsimula ang aktibidad sa pamamagitan ng isang komprehensibong seminar na isinagawa sa VNC Hall Police Provincial Headquarters, San Martin, Villanueva, Misamis Oriental. Sa nasabing pagsasanay, tinuruan ng mga kalahok ng mahalagang kaalaman at praktikal na kasanayan na kinakailangan upang makapagbigay ng agarang serbisyo medikal at suporta sa mga operasyon kaugnay ng halalan. Mula rito sa Hilagang Mindanao, ako ang inyong Police News Network Correspondent, Patrolwoman Sara Bem Bato Malaki, alagad ng batas, tagataguyod ng Balitang Pulis. Maraming salamat, Patrolwoman Bato Malaki. Matapos ang mapayapang peace rally, bumalik na sa normal ang pamumuhay ng mga tao sa Davao City. Patrolwoman Reyna Rose Disipulo, ibalita mo. Balik na sa norbo ng pamumuhay at daloy ng trapiko sa lungsod ng Davao isang araw matapos ang sinagawang peace rally sa Freedom Park Setyembre 21. Matapos ang mapayapang pagtitipo ng mga mamamayan, aktivista at iba pang grupo mula sa sektor ng kabataan, simbahan at civil society agad namang naibalik ang kaayusan sa lungsod. Muli nang dumagsa ang mga tao sa paaralan, tanggapan at pamilihan habang bumalik na rin sa regular na takbo ang trapiko ng kalsada sa lungsod. Ang Freedom Park na siyang sentro ng kahapon ay bukas na muli sa publiko at malinis na rin matapos ang agarang clean-up operation ng mga kawani ng lungsod. Nagpahayag naman ng pasasalamat ang mga otoridad sa mga Davaoenyo sa kanilang disiplina at pakikiisa upang maging mapayapa ang sinagawang pagkilos. Binigyang diin ng lokal na pamahalaan ang kahalagahan ng malayang pagpapahayag ng saloobin, kasabay ng panawagan para sa patuloy na pagrespeto sa batas at kapayapaan. Dito sa Police Regional Office 11, ako ang inyong PNN Correspondent, Patrolwoman Reyna Rose Disipulo, alagad ng batas, tagataguyod ng Balitang Pulis. Maraming salamat, Patrolwoman Disipulo. Tree planting activity isinagawa sa Alabel, Sarangani Province. Tinutukan niya ni Patrolwoman Emilu Pedroso. Isang makabuluhang aktibidad ng pagtatanim ng puno ang isinagawa sa inisyatibong pinangunahan ng Alabel Municipal Police Station sa pamumuno ni Police Lieutenant Colonel Benji O. Ancheta sa pagkikipagtulungan ng kawani ng Barangay Baluntay sa Purok 2, Barangay Baluntay, Alabel, Sarangani Province nitong ika-21 ng Setyembre taong kasalukuyan. Nakiisa sa aktibidad ang mga residente, estudyante, mga empleyado ng gobyerno at mga stakeholders. Bago ang pagtatanim, nagkaroon ng maikling oryentasyon tungkol sa tamang paraan ng pagtatanim at pangangalaga ng mga puno. Ang aktibidad na ito ay hindi lamang naglalayong mapaganda ang kapaligiran, kundi magbibigay din ng positibong epekto sa kalusugan ng mga mamamayan. Ang mga puno ay naglilinis ng hangin, nagbibigay ng lilim, at nagpapababa ng temperatura. Bukod pa rito, nakakatulong ito sa pag-iwas sa baha at pagguho ng lupa. Layunin ng aktibidad na itaas ang kamalayan ng pangangalaga ng kalikasan at dagdagan ang bilang ng mga puno sa komunidad. Mula dito sa Police Regional Office 12, General Santos City, ako ang inyong Police News Correspondent, Patrolwoman Emilu Pedroso, alagad ng batas, tagataguyod ng Balitang Pulis. Maraming salamat, Patrolwoman Pedroso. Commissioner Rafael Vicente R. Calinisan, Vice Chairperson at Executive Officer ng National Police Commission, personal na bumisita sa Police Regional Office 13. Ang balita mula kay Patrolwoman K. Francisco.
Personal na bumisita si Commissioner Rafael Vicente R. Calinisan, Vice Chairperson at Executive Officer ng National Police Commission sa Police Regional Office 13 nito lamang Setyembre 2025 sa Camp Colonel Rafael C. Rodriguez, Butuan City. Sinalubong si Calinisan ng arrival honors na pinangunahan ni Police Brigadier General Marshal Mariano P. Maestrado IV, Regional Director ng Police Regional Office 13, kasama ang command group, staff at mga opisyal at tauhan ng PNP. Sa kanyang talk to men ay tiniyak ni Calinisan ang buong suporta ng NAPOLCOM sa moral at kapakanan ng mga pulis na aniyay mahalagang sandigan sa pagpapanatili ng kapayapaan at kaayusan sa bansa. Kasama sa kanyang delegasyon sina Attorney Arlene L. Castro Co., Acting Deputy Executive Officer ng NAPOLCOM at ilang regional directors mula sa iba't ibang rehiyon sa Mindanao at Visayas. Ang pagbisitang ito ay hindi lamang pagpapakita ng suporta ng NAPOLCOM sa mga pulis sa Caraga, kundi pati na rin sa pagpapatibay ng ugnay ng pamansang pamunuan at mga frontline law enforcers sa rehiyon. Hinimok ni Calinisan ang lahat ng pulis na ipagpatuloy ang tapat at taos-pusong paglilingkod sa taong bayan, dala ang pangakong hindi sila nag-iisa sa kanilang tungkulin. Mula rito si Police Regional Office 13, ako ay Police News Network Correspondent, Patrolwoman Kate Francis, Alagang Batas, taga-pagulyo ng Balitang Pulis. Maraming salamat, Patrolwoman Francisco. Mga iligal na baril at bala na-recover sa 8 individual sa Maguindanao del Norte. Patrolwoman Leonora Gawang, ibalita mo. Arestado ang 8 individual at na-recover sa mga ito ang mga iligal na baril at bala sa isinagawang operasyon ng Maguindanao del Norte PNP sa Barangay Cabacaba, UP, Maguindanao del Norte nito lamang 19 ng Setyembre taong kasalukuyan. Kinilala ni Police Colonel Eleuterio Ricardo Jr., Provincial Director ng Maguindanao del Norte PPO ang mga suspek na sina alias Job, 44 na taong gulang, alias Dan, 43 na taong gulang, Fred, 37 na taong gulang, Moff, 35 na taong gulang, Rich, 35 na taong gulang, Ray, 32 na taong gulang, Jim, 55 na taong gulang at alias Carl, 42 na taong gulang na pawang mga magsasaka at residente ng naturang lugar. Naging matagumpay ang pagkaaresto sa mga suspek dahil sa pinagsanib puwersa ng mga tauhan ng Maguindanao del Norte Police Provincial Office at Philippine Army matapos lumabag ang mga ito sa Republic Act 10591 o Comprehensive Law on Firearms and Ammunition Regulation Act at Omnibus Election Code. Na-recover sa mga suspek ang mga iligal na baril na kinabibilangan ng 3 unit ng improvised shotgun, 1 unit ng Garand rifle, 2 unit ng caliber 45 pistol, mga bala, iba't ibang dokumento at mga gamit sa pagsasaka. Ang mga suspek kasama ang mga nakumpiskang ebidensya ay nasa kustodiya na ng OPMPS para sa wastong disposisyon at pagsasampa ng mga kaukulang kaso. Ayon kay PROBAR Regional Director Police Brigadier General Jason C. D. Guzman, ang operasyon na ito ay patunay ng pinaigting na kampanya kontra iligal na droga at matibay na pagtutulungan ng mga ahensyang nagpapatupad ng batas para sa kapayapaan sa rehiyon ng Bangsamoro. Mula rito sa rehiyon ng Bangsamoro, ako ang inyong Police News Network Correspondent, Patrolwoman Leonora Gawang, alagad ng batas, taga-taguyod ng Balitang Pulis.
Bago nating tuluyan tapusin ang ating programa ngayong hapon, balikan natin ang kabuuang kaganapan sa 8 trillion peso march. Sa kabila ng ilang isolated incidents gaya ng tensyon sa Ayala Bridge, Mendiola at Recto, nananatiling mapayapa ang kabuuang protesta. Patunay na mahinaong pamamahala at maximum tolerance ng Philippine National Police. Isang malinaw na halimbawa ang pagkakaiba ng dalawang pagtitipon kahapon. Ang mga dumalo sa EDSA na mahigpit na sumunod sa batas, kaya't walang naitalang insidente o police intervention. At ang grupo sa Mendiola kung saan nagkaroon ng ilang di pagsunod na nagbunga ng tensyon at pagkasugat ng ilan. Ang pagkakaibang ito ay paalala na kung may respeto sa batas, ang seguridad ay nananatiling tahimik at walang kaguluhan. At sa kabila ng mga pagsubok, ang ating kapulisan ay nananatiling nakahanda at nakatuon sa kapayapaan, hinahayaan ng malayang pagpapahayag hanggat ito ay di nasa loob ng batas, ngunit handang kumilos kung may banta sa kaligtasan. At sa pagtatapos, binabati po natin ng happy birthday si Police Major Nesser Nabol, Officer in Charge ng RP Cadu 5. Happy birthday, sir! Ako po si Patrolman Edwin Baris, nagpapaalala, ang karapatan ay iginagalang, ang kapayapaan ay pinangangalagaan. Bawat kilos at bawat akbang ng bayan, magandang hapon, Pilipinas! Akala ng iba pag ika'y pulis, landas na tinatahak ay laging nalilihis. Sa isipan nila'y walang pulis na malinis. Masakit man sa dibdib ay tinitiis. Handa na ang mga kapulisan ng NHQ 3rd Quarter RSSF at Pro 4A para sa deployment sa trillion peso rally. Tiniyak ng Philippine National Police ang buong kahandaan para sa nakatakdang anti-corruption rally bukas, September 21, alinsunod sa direktiba ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. na protektahan ang kaligtasan ng publiko at igalang ang karapatan sa mapayapang pagtitipon. Kasamang kapulisan yung ating tagubilin ng ating ama, ng ating hanay, ni CPNP, ng ating Regional Director at ng District Director. Pinakamataas na antas ng pagtitipid o maximum tolerance. Maging professional tayo, igalang natin ang karapatan ng bawat isa. Sa ating mga kababayan po na nagrarally, panatilihin po nating maayos at payapa ang inyong pagrarally. Maximum tolerance shall be employed at all times. Ayusin natin, sir, sa mga galigis sa mga kababayan natin. Of course, lagi tayo nakikiusap sa kanila na ang pulis natin ay nandito to secure not only ourselves, not only yung community, but pati sila na rin mismo.